Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan sina Idol King Kawhi Leonard 2.0, Idol Yep Scanner, Idol JJ Cahigas F8J, Idol Paul J. Veluz, Idol Wilson Gago Z8S, Idol Ryan Engalapantuya, Idol Sean Lucoyobat, at Idol Alyaman Sabangan 5,442. Maraming salamat po sa palagi ninyong panunood sa ating video. Tara na't ipagpatuloy na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Habang palabas sila ng sekta, napansin ni Mua na kakaiba ang kilos ng kanyang senior disciple. Alam niyang dati ay wala itong pakialam sa mga tungkulin nito, kaya nagtanong siya kung bakit bigla itong nagbago. Ramdam niyang may nangyayari, kaya hiniling niyang ipaliwanag ni Mui ang lahat. Pagkarinig nito, lumingon si Mui at agad namang natahimik si Mua. Ngunit nang humarap si Mui, hindi pala siya sa kanila nakatingin. Nakatuon ang kanyang pansin sa Fresh Flower Sect, sinusukat pala nito kung gaano na sila kalayo. Para sa kanya, sapat na ang distansya nila at wala nang makakarinig sa kanilang usapan, maliban na lang kung may napakalakas na martial master sa kabila. Sinabi ni Mui na ipapaliwanag niya ang sitwasyon. Ayon sa kanya, hindi sila pinagkakatiwalaan ng leader ng Fresh Flower Sect. Nagulat naman ang grupo sa kanilang narinig. Ipinaalala ni Mua na sinabi ni Mogok na hindi makikialam ang Great Truth Sect dahil naroon sila. Tinanong ni Mui kung hindi ba ito kaina-hinala. Ipinaalala niya ang ugali ng mga kabataan mula sa Great Truth Sect kanina. Hindi raw dapat maliitin ang mga bata, dahil ang mga tagapagmana daw ay sinasanay na maging maingat sa kilos at salita. Para kay Mui, may dahilan kung bakit ganoon ang asal ng batang iyon. Dagdag pa niya, hindi makatuwiran na umatras ang Great Truth Sect dahil lamang sa presensya nila. Alam ng lahat na humihina ang Mount Hua kaya kahit nagpadala sila ng mga disipulo para tingnan ang mga outer sects, 4 lamang silang baguhan sa Jiangho. Tinanong niya ang grupo kung ano ang mangyayari kung makipaglaban sila at matalo. Sa ganitong sitwasyon, maaaring sakupin ng Great Truth Sect ang Fresh Flower Sect, at lalabas na nabigo ang Mount Hua sa tungkulin nito. Ito ang pinakamasamang posibleng mangyari sa kanila ngayon. Nag-alala si Mua at nagtanong kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Mui na mangyayari lamang iyon kung mabibigo sila, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Nang tanungin kung paano, malinaw na may plano na si Mui. Lumipat ang eksena kung saan ay nakaupo sila sa restaurant, may 2 lalaking kumakain ng dumplings. Tahimik silang pinagmamasdan ni Mui at napansin nitong kampante ang mga disipulo ng Great Truth Sect kahit nasa teritoryo sila ng Fresh Flower Sect. Sa kanilang kilos at tingin, halatang naghahanap sila ng gulo. Sinabi ni Mui sa kanyang mga kasama na may mangyayaring kaguluhan kahit hindi sila kumilos. Hindi nagtagal, may isang lalaking aksidenteng nakabangga ang isa sa kanila. Nang tingnan nila ito, napansin nilang lasing ang lalaki. Kahit ganoon, nagawa nitong humingi ng paumanhin. Ngunit habang papalayo, pinunasan nito ang kanyang damit at hindi na itago ang pagkainis. Mula sa itsura ng mga disipulo, parang handa silang manakit anumang oras. Pinaringgan sila ng lalaki at tinawag silang orthodox sa mapanuyang paraan. Nagulat si Mui nang marinig ang tungkol sa protection phase. Alam niyang dapat ay kontrolado pa iyon ng Fresh Flower Sect. Sa kabilang mesa, may mga lalaking nag-uusap. Tinawag nilang linta ang Great Truth Sect kahit na kumukuha na raw sila ng bayad sa kanila, at nakikikain pa daw ito ng libre. May nagsabi din na dapat daw silang mahiya, ngunit pinatahimik siya ng kasama niya dahil baka marinig daw sila. Iginiit pa ng isa na binabayaran ang mga ito para protektahan sila, pero sila daw mismo ang nagiging problema. Doon napagtanto ni Mui na kontrolado na ng Great Truth Sect ang lugar, at tinaasan pa nila ang singil para sa proteksyon ng mga tao. Dahil dito, galit na daw ang mga tao. Napansin din niyang patuloy na nagsasalita ng malakas ang lasing, alam nitong may mangyayaring hindi maganda kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na huwag makialam kahit ano pa ang mangyari. Hindi pa natatapos ang usapan, tumayo na ang mga disipulo ng Great Truth Sect. Hindi na raw nila kayang palampasin ang mga sinasabi ng lasing na nakabangga sa kanila. Nilapitan nila ang lasing at hinawakan ang balikat nito. Tinanong kung matagal na ba nitong gustong sabihin ang mga iyon. Kinabahan ang mga tao sa paligid, ngunit diretsahang sumagot ang lalaki na oo, matagal na daw. Tinanong nito kung ano daw ba ang gagawin nila, papatayin daw ba siya nito. Sinubukan siyang pigilan ng kaibigan niya, ngunit iginiit niyang tama ang lahat ng sinabi niya.
Pinanggit pa niya na nagtago ang mga ito noong umatake ang demonic cult, pero ngayon ay nagpapakita na sila ng lakas. Pinalayas pa nila ang Fresh Flower Sect na tunay na nagprotekta sa lugar, at tinaasan pa ang bayarin ng mga tao. Tinawag niya silang mas masahol pa sa mga unorthodox sect. Hindi na nakapagpigil ang isang disipulo kaya itinulak niya ang lalaki at itinaas ang kanyang espada. Sinabi niyang iyon ang mangyayari sa mga mang-iinsulto sa kanila. Bago pa niya maituloy ang balak, naghagis si Mowi ng chopsticks sa braso nito. Biglang nanigas ang katawan ng disipulo at napasigaw sa sakit. Agad namang bumunot ng espada ang isang kasama nito, ngunit mabilis siyang sinipan ni Mowi at napalayo. Nagtanong ang isa kung ano daw ang ginawa niya. Kinuha ni Mowi ang espada at tinanong kung bakit niya ito itinaas laban sa isang taong walang laban. Napansin ng disipulo ang simbolo sa kanyang damit at agad niyang nakilala na ito pala ay isang Mount Hua sect. Sinabi niyang tinatakot lamang niya ang lalaki. Pero kinuha ni Mowi ang kanyang espada at sinabi nito na kung gagamitin lang ito para manakat ng mahina, ay mas mabuti pang wala na siyang espada. Ipinaliwanag niya na makakagalaw lang ito kung tatanggalin ng kasama niya ang chopsticks. Kung gusto daw nilang mabawi ang espada, pumunta daw sila sa Fresh Flower Sect. Sinabi ng disipulo na nakikialam siya sa usapin ng kanilang sekta. Ngunit malamig siyang tinitigan ni Mowi. Sinabi niyang kahit ang kanilang leader daw ay hindi magsasalita ng ganoon. Tinanong niya kung minamaliit ba nila ang Mount Hua. Agad namang natakot ang disipulo at umatras. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Sinabi ni Mowi na may isang paraan para mapatawad siya nito. Kailangang pumunta ang leader ng Great Truth Sect sa Fresh Flower Sect at humingi daw ito ng tawad. Sa mabigat na tono, sinabi ni Mowi na kung hindi ito darating bago sumikat ang araw, mawawala na ang kanilang sekta. Napilitan ang disipulo na pumayag sa kondisyon ni Mowi, at hindi na nagulat ang mga kasamahan ni Mowi. Napansin nilang lalo itong nagiging matapang. Sinabi naman ni Mua na mas madali sana kung inambush na lang nila ang kalaban. Sumang-ayon si Mujin, ngunit nagtanong kung magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, makikita ang leader ng Great Truth Sect kasama ang kanyang mga disipulo, papunta sa Fresh Flower Sect. Sa buhay ni Mogok, may tatlong pagkakataon na pakiramdam niya ay may napakalaking batong nakadagan sa kanyang dibdib, mga sandaling hirap siyang huminga. Una, noong namamatay ang mga miyembro ng Mount Hua sa madugong labanan laban sa Black Knight Palace. Ikalawa, nang pumanaw ang kanyang panganay na anak. At ang huli, ay nang malaman niyang binubuli ang kanyang bunsong anak. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng Great Truth Sect leader kasama ang kanyang mga disipulo, muli niyang naramdaman ang parehong bigat sa kanyang dibdib. Nakatayo si Mowi sa harap ng sekta. Ramdam niyang hindi naparito ang Great Truth Sect para humingi ng tawad. Tinanong ng leader kung siya ba daw ang disipulong nagpadala ng mensahe sa kanya. Sinabihan pa niya si Mowi na tila hindi ito naturuan ng tamang asal sa Mount Hua. Ngumiti na nga lamang si Mowi at tinanong nito kung ganoon ba kalaki ang naging epekto ng kanyang ginawa. Inamin niyang hindi perpekto ang kanyang asal, pero hindi raw ito maihahambing sa asal ng Great Truth Sect. Itinuro niya na ang buong grupo ay nagpapakita ng malinaw na intensyong pumatay, na para bang sabik na sabik sa dugo. Para sa kanya, mas kahawig pa sila ng isang demonic sect. Hinawakan ng leader ang kanyang espada at tinawag si Mowi na bastos. Ngunit agad siyang pinutol ni Mowi at sinabing hindi dapat sila mag-away. Inanyayahan niya ang leader na pumasok sa loob at mag-usap. Ipinaliwanag niyang baka may makakita at magkamali ng akala, lalo na't nakaposisyon ang leader na parang handang maglabas ng espada anumang sandali. Ipinaalala ni Mowi na pareho silang orthodox sects, kaya hindi magandang magdulot ng maling impresyon. Tiningnan ng leader ang kanyang espada at sinabing magaling magsalita si Mowi. Sa isip niya, nagpapalipas lang ito ng oras, ngunit pinili niyang sumunod at tingnan kung ano ang balak nito. Nakaluwag si Mowi nang pumayag ito. Sa totoo lang daw, ay handa na sana siyang pilitin ito kung kinakailangan. Inanyayahan sila ni Mogok na pumasok at natuwa ito dahil nangyayari ang lahat ayon sa plano ni Mowi. Lumipat ang eksena kung saan ay makikitang si Mogok at Mowi na nag-uusap sa nakaraan. Tinanong ni Mogok kung ano ang ginawa ni Mowi, alam niyang nais niyang iwasan ang walang saysay na gulo sa Great Truth Sect, ngunit sinabi ni Mowi na nauunawaan niya daw iyon. Nagtanong si Mogok kung bakit pa rin siya nagdulot ng problema kung ganoon.
Pinakalma siya ni Mui at nagsalita ng direkta, sinabi niyang alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang Great Truth Sect, kaya ipinaliwanag niya na ng utusan silang tingnan ang mga outer sects kaya walang ibinigay na tiyak na gawain o limitasyon sa oras. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan sila ng kanilang leader sa kanilang mga desisyon. Pinanggit din ni Mui na ipinadala sila sa malalawak na lugar tulad ng Weinan, Pusang, at Lushan, mga lugar na napakalawak para sa 4 na disipulo lamang. Idinagdag pa niya na hindi niya agad sinabi ang lahat dahil hindi ito kinakailangan. Ibinunyag din niya na ang Brutal Blood faction ni Pozong ay konektado sa isang martial artist mula sa Nine Hells Sword. Dahil dito, napilitan siyang makipaglaban upang harapin ang banta ng sekta. Ginawa nila ito ng palihim upang maiwasan ang alitan sa Nine Hells Sword sect. Nagulat si Magok nang marinig na nahuli nila ang isang martial artist mula sa Nine Hells Sword nang walang nasaktan. Sinabi ni Mui na hindi nila iyon ginawa bilang grupo, at siya mismo ang lumaban sa kalaban na iyon. Lalong nagulat si Magok at tila hindi ito makapaniwala. Ipinaliwanag ni Mui na may isang dahilan lang siya kung bakit niya ito sinabi. Nais niyang pagkatiwalaan siya ni Magok, tulad ng pagtitiwala sa kanila ng kanilang sect leader. Sinabi niya na maaaring magtanong si Magok kung may gusto itong kumpirmahin, o kaya ay hamanin siya sa duelo kung nais nitong subukan ang kanyang kakayahan. Tinanong ni Magok kung kakayanin ba niyang harapin ang buong Great Truth Sect. Sinagot ni Mui na hindi aabot sa ganoon ang sitwasyon ngunit kung sakaling mangyari man, siya lang daw ay sapat na upang talunin sila. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan. Nasa loob ng silid ang Great Truth Sect leader at ang kanyang mga kasama, kaharap sina Magok at Mui. Kahit naaalala ni Magok ang sinabi ni Mui, alam niyang pabago-bago ang ugali ng tao. Iba ang sitwasyon ngayong kaharap na nila ang kalaban. Inamin ni Mui na ang kanilang pagdating ay dahil sa nangyaring insidente sa pagitan niya at ng Great Truth Sect. Pinanggit din niya ang malalim na alitan ng dalawang sekta. Ipinaliwanag niyang bilang disipulo ng Mount Hua, tungkulin niyang ayusin ang sigalot dahil ang Fresh Flower Sect ay kanilang outer sect. Dahil mukhang walang balak, magkasundo ang dalawang panig, dumiretso na siya sa punto, iminungkahi niyang pumili ang bawat panig ng tig-isang kinatawan, ang leader, ang vice leader, at isang malakas na miyembro at maglaban sa isang duelo. Nagulat si Magok sa mungkahi ni Mui. Napatawa ang leader ng Great Truth Sect at sinabi nitong malinaw na hindi nila pinag-usapan ito ni Magok. Hindi raw niya inaasahan na ganoon lang kasimple ang plano. Idinagdag pa niya na hindi bibigkasan ni Magok ang salitang duelo kung hindi ito baliw. Pagkatapos, tinanong niya si Magok kung nakalimutan na ba nito ang pagkamatay ng kanyang anak. Natahimik naman si Magok sa sinabi ng Great Truth Sect leader. Napatingin si Mui sa kanya, hindi nito alam ang tinutukoy ng leader. Tinanong ng leader kung hindi ba ito sinabi kay Mui dahil iniisip niyang kaya nitong resolbahin ang lahat. Sa isip ni Magok, narinig niya ang boses ni Mui, gumamit ito ng sound transmission. Humingi ng paumanhin si Mui sa pagbanggit ng masakit na alaala at nagtanong kung ang anak ba ni Magok ay namatay sa duelo laban sa Great Truth Sect. Sinabi ni Magok na kasalanan niya ang hindi pagsabi nito, at hiniling niyang magpatuloy si Mui sa kanyang plano. Ipinahayag niyang nagtitiwala siya rito. Nagpasalamat si Mui at ipinaliwanag na hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit tapos na iyon. Ipinagpatuloy niya ang plano, sinabi niyang 3 tao mula sa bawat panig ang lalaban. Siya ang magiging kinatawan bilang malakas na miyembro ng Fresh Flower Sect. Tinanong niya kung maaari ang laban makalipas ang 5 araw. Sinabi ng leader na kaya nilang lumaban kahit ngayon, at tinanong kung maaari ba siyang maging makonsiderasyon. Tinanong ni Mui kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng leader na nahirapan sila sa huling duelo at napagbintangang pumatay ng sadya. Para sa kanya, kasalanan ng mahina kung matatalo ito. Ngunit ayaw na raw niyang tawaging mamamatay tao muli. Sinabi ni Mui na hindi na kailangang mag-alala pa, dahil tinatawag na silang demonic sect ng mga tao. Nagalit ang leader at nagbanta na kaya nilang umatake anumang oras, ngunit pinipigilan lamang nila ang sarili dahil sa alok ni Mui. Kalmado namang sumagot si Mui na nagbibigay lamang siya ng impormasyon. Nang tangkain pang magsalita ng isa sa mga kasama ng leader, tinitigan siya ni Mui nang nakakatakot at agad itong natahimik. Tumayo naman ang leader at pumayag sa laban makalipas ang 5 araw, basta't walang dong mamamatay. Pagkatapos nito, ay umalis na sila.
Napabuntong hininga si Mogok ay sinabi nito kay Muwi na mas mahina ang anak ng leader kaysa sa kanyang sariling anak, ngunit ang leader ngayon ay mas malakas na kaysa dati. Ibinalita rin niya na ang haharap kay Muwi ay isang beerang mamamatay tao na itatago bilang bisita ng kanilang sekta. Hindi nagulat si Muwi at sinabi niyang inaasahan na niya iyon. Pinagtibay ni Mogok ang kanyang tiwala sa kanya at tinanong kung ayos lang ito. Sumagot naman si Muwi na madali lamang ang mga duelo. Tumayo ito at sinabi kay Mogok na kailangan nilang pumunta sa training hall. Nagulat si Mogok, ngunit ipinaliwanag ni Muwi na dapat niyang isipin na patay na siya sa loob ng 4 na araw. Hindi ito naintindihan ang ibig sabihin ni Muwi. Lumipat naman ang eksena kung saan ay makikita sina Mujin at ang iba pang disipulo na nagugulat sa kanilang nakikita. Nakatali si Mogok sa paa at nakabitin ng patiwarik sa isang puno. Nakatayo naman si Muwi sa ibaba at nakatutok ang kanyang espada sa leader na parang hinihintay siyang mahulog. Sinabi ni Muwi na masyado pang maaga para mapagod ito at mahaba pa daw ang oras nila. Pinayuhan niya si Mogok na isipin na matatapos ang kanyang sekta kapag sumuko siya, at gamitin daw yun bilang lakas. Pinalaan din niya itong huwag lalapit sa lupa. Sa isip ni Mua, hindi na tao ang kanyang nakatataas na disipulo, isa na daw itong demonyo. Sa paglubog ng araw, nakasabit pa rin sa puno ang sect leader. Si Muchol ang may hawak ng espada at binabalaan si Mogok na masasaksak siya kapag bumaba pa ito. Sinabi rin niya na halos tapos na ang pagsasanay nila, kaya kailangan na lang niyang tiisin ang sakit ng kaunti pa. Naawa si Muchol sa kalagayan ng sect leader, naisip niya kung saan napunta ang kanyang senior disciple matapos siyang iwan para ipagpatuloy ang pagsasanay ni Mogok. Samantala, makikita si Sana na nag-iisa. Iniisip niya ang duelo na mangyayari sa loob ng 5 araw. Sinipa niya ang isang bato habang iniisip ang sinabi ni Muwi na tutulungan siya nito hanggang sa araw ng laban. Alam niya na hindi siya basta lalakas sa loob lang ng 4 na araw. Habang nag-iisip, may lumapit sa kanya. Nagulat siya nang makita si Muwi sa kanyang harapan, nakangiti ito at sinabing tama ang iniisip niya. Nagtaka si Sana at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Muwi na hindi posible na maging malakas sa maikling panahon ng pagsasanay, maliban na lang kung may kakaibang tulong tulad ng espesyal na gamot o bihirang pagkakataon. Pinulot ni Muwi ang batong sinipa ni Sana at sinabi na totoo iyon pagdating sa lakas. Pero pagdating sa karanasan, ibang usapan na iyon. Mas mahalaga pa rin daw kung paano ginagamit ang kakayahan. Hindi agad naintindihan ni Sana ang sinabi ni Muwi, kaya nagbigay ng halimbawa si Muwi. Itinaas niya ang bato at tinanong kung ginagamit ba ni Sana ng tama ang kanyang martial arts. Sumagot naman si Sana na oo. Sinabi ni Muwi na gayahin nito ang gagawin niya. Pagkatapos, ay mabilis niyang pinakawala ng bato at tumama ito sa puno at agad itong nasira. Nagulat si Sana sa nakita niya. Ipinaliwanag ni Muwi na kaunti lang ang ginamit niyang internal energy. Dagdag pa niya, mas marami pang energy si Sana kaysa sa ibang bata. Kaya kung tama ang paggamit nito ng kanyang enerhiya, ay dapat kaya rin niyang gawin iyon. Sinabi ni Muwi na matatapos ang pagsasanay kapag nagawa ni Sana ang ipinakita niya dito. Kung hindi, kailangan niyang magpatuloy hanggang magawa niya ito. Sinubukan ito ni Sana, at pagsapit ng gabi, ay may ilang punong bahagyang nasira dahil sa kanyang pagsasanay. Pero hindi pa rin ito kasing lakas ng kay Muwi. Sinabihan siya na huwag makontento dahil may improvement naman daw ito, ngunit kulang pa rin daw. Tinapos nila ang pagsasanay at pinagpahinga si Sana. Napaluhod si Sana sa sobrang pagod at tila nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matagal na paggamit ng enerhiya. Sa gitna ng sakit, nasabi niya na para dong demonyo si Muwi. Ngunit napansin niya na sumisikat na ang araw, kaya naisip niya kung paano pa siya makakapagpahinga. Lumipat ang eksena kung saan ay kasama ni Muwi si Mogok at ang kanyang anak. Sinabi niya na ikalawang araw na ng kanilang pagsasanay at dahil kulang na sa oras, kailangan nilang magsanay ng sabay. Tinanong nito kung natutunan na nila ang paggamit ng katawan. Sumagot naman sila na oo. Sinabi ni Muwi na maayos ang kondisyon ng katawan ng sect leader dahil sa tuloy-tuloy nitong pagsasanay. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na ang natutunan nila kahapon ang gagamitin daw nila ngayon. Nagulat ang mag-ama sa kanilang narinig mula kay Muwi. Ipinaliwanag ni Muwi na ang focus ng pagsasanay ngayon ay composure, mas mabuti raw itong ipakita kaysa ipaliwanag.
Tinawag nito ang kanyang mga junior disciple, nagulat naman ang mag-ama nang makita na haharapin ni Mui ang tatlo ng mag-isa. Unang umatake si Mua, kasunod si Mujin. Madali lang na hinarang ni Mui ang atake ni Mua gamit ang sheath ng espada. Naiwasan naman nito ang kasunod na galaw at sinipa si Mua palayo. Sumunod na umatake si Mujin mula sa likuran ni Mua, ngunit naharang pa din ni Mui. Ang atake nito at tinulak niya ito pabalik gamit ang sunod-sunod na atake. Nagtanong si Sana kung ayos lang ba iyon dahil mukhang delikado daw ang ginagawa nila. Sinabi ni Mogok na manood na muna daw sila. Tinamaan ni Mui si Mujin sa tiyan gamit ang sheath, kaya napaubo ito. Sumunod naman si Muchol, pero mabilis ding napigilan ni Mui ang atake nito. Sa isang iglap, nailapit niya ang espada sa leeg ni Muchol. Sumuko naman agad si Muchol at napatigil ito. Pagkatapos, itinuro ni Mui ang kanilang mga pagkakamali at sinabi nito kay Mua na masyado dong halata ang galaw nito. Si Mujin naman ay hindi pa daw pino ang galaw nito, habang si Muchol ay kulang daw sa tapang, at hindi pa sanay sa sandata. Lumapit siya kay Mogok at sa anak nito at sinabi na ganito ang magiging pagsasanay nila hanggang sa duelo. Nagulat si Mogok at tinanong kung anong klaseng training daw ba iyon. Ipinaliwanag ni Mui na ang pinakamabilis daw na paraan para gumaling ay ang pagkuha ng karanasan, lalo na ang parang tunay na laban. Sinabihan niya silang humawak ng espada at ituring ang laban na parang totoo. Ang layunin nila ay patayin siya. Pinatigil siya ni Mogok at pinaalalahanan na kasama nito ang kanyang anak. Pero hindi niya alam ang galit ni Sana, biglang dumampot si Sana ng buhangin at ibinato ito kay Mui para harangan ang kanyang paningin. Nagulat naman si Mogok sa ginawa ng kanyang anak. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating